Ano po yung nakita nyo kapansin-pansin doon sa organic doon sa dati? Yan nga po, naging maganda yung bulas, tumaba yung palay, tapos maganda yung bunga. Ayan o, tingnan nyo naman po, kahit doon sa kabila sir. Maya-maya pasyalan natin yung gilid na yun. Sige po, habang ako naglalakad tayo dyan. Ayan. Ilang sako po sir po yung inyong nagamit? Hey, bali ano po yun sir? Kasi tinry ko lang muna sa 2 sako eh. 2 sako pa lang po ang nagamit dyan. Dito po sa area na to. Saka dito. Ang sabihin 2 sako na pagkasya rito sa lugar na yan. Ba, yun po nga oh. Medyo yan. Ayan, nakaganda ng resulta oh. Pagka-berde niya. Tsaka kuwan siya yung matigas. Hindi siya yung malata. Wala naging sira. Tsaka tignan nyo, malusog naman po yung bunga. Hindi na ako nag-spray ng insecticide po dyan sir. So magandang araw po sa lahat mga katribya at isa pong mapagpalang araw ay ngayon po ay meron po tayong interviewin po na ating pong kasama na kung saan gumamit po ng organic fertilizer ni Sir Marvin at nais lang po natin siyang malaman at ma-interview kung ano ba ang resulta noong kanyang ginamit na abono. Sir, kumusta na po ba kayo? Okay naman po. Ayan, matagal na rin po kayong nagbubukid ano? Opo. Ayan. Kumusta na po ba yung ating pang palay na inaalagaan sa kasalukuyan? Sa ngayon naman, okay naman po yung mga maganda yung bunga. Yung resulta tsaka parang medyo mabunga nga po ngayon eh. Maganda yung suloy. Nakikita doon po kuya doon po sa ginagamit po natin dating mga synthetic, hindi na natin babanggitin kung ano po yung mga pangalan po ng mga kinaugalian nating pag-aabono. Ano po ang inyo pong unang napansin doon sa organic fertilizer po ni Sir Marvin? So dati kasi hindi ako masyadong familiar sa organic at saka di ko masyadong binibigyan ng pansin yan eh. Pero lately may nakapagsabi sa akin na mas maganda bago magtanim, land prep, ihahalo na yung organikong pataba. Yun nga yung ginawa ko ngayon. Sinubukan ko. Bagay pasalubong. Ganun po yung ginawa ko. Yun, naging maganda naman po yung resulta. Makikita nyo naman po. Diba? Ayan, no. Pero yung kapitbahay hindi gumagamit na organic. Parang hindi po eh. Hindi kasi mas mataas itong kunin nyo eh. Yung palay kaysa doon sa kabila eh. Ano po yung nakita nyo kapansin-pansin doon sa organic doon sa dati? Yan nga po, naging maganda yung bulas, tumaba yung palay, tapos maganda yung bunga. Ayan o, tignan nyo naman po, kahit doon sa kabila sir. Maya-maya pasyalan natin yung gilid na yun. Sige po, habang ako naglalakad tayo dyan. Ayan. Ilang sako po sir po yung inyong nagamit? Hey, bali ano po yun sir? Kasi tinry ko lang muna sa 2 sako eh. 2 sako pa lang po ang nagamit dyan. Dito po sa area na to. Saka dito. Ang sabihin 2 sako na pagkasya rito sa lugar na yan. Ba, yun po nga oh. Medyo yan. Ayan, nakaganda ng resulta oh. Pagka-berde niya. Tsaka kuwan siya yung matigas. Hindi siya yung malata. Wala naging sira. Tsaka tignan nyo, malusog naman po yung bunga. Hindi na ako nag-spray ng insecticide po dyan sir. Wala kayong wala po akong ginamit na insecticide. Kasi hindi naman pala tawag ng insekto itong kuha na ito. So palagay ko nga po. Ayan. Mapapansin nyo naman, wala pong masyadong sira eh. Yung mga dahon at saka wala rin mga atitap, tsaka wala rin po yung black bug. Wala po. Kaya di na rin po kami nag-spray ng insecticide. Samantalang yung kapitbahay ninyo madalas mag-spray. Sinisira po kung minsan yung sa kanila eh. Yun madilo yung kanilang palay nyo sa kabila Tapos maraming damo. Ito, ba't walang damo ito? Yun nakagandahan ng abono niya. Sa palagay ko sir, dahil dun sa unang sumibol, mabilis sumibol, naiwan yung mga damo. Pero hindi kayo nag-spray ng pamatay damo dito? Isang beses lang. Nag-spray po ako pero konting-konti lang. Konti lang. Dati-dating gumagamit kayo ng mga synthetic?
kung minsan nauuna pa yung damo kaysa sa palay. Yun lang ang problema natin sa kawan, ano? Nangyayari kung minsan. Totoo po yun. Naiiwan yung palay, damo ang unang humahaba. Ganun po yung kaya nangyayari, humaharvest tayo ng damo, hindi ng palay. Minsan nga po, ganun po nangyayari. Mas makapal yung damo kung minsan nga At saka hindi, tingnan nyo po, matigas po yung kanyang mga sanga. Opo. Tapos, kahit na humangin, hindi nalalaglag po yung kanyang mga petals, yung mga tawag dyan, uhay. Ito po, yung mga ano niya, yung mga parang bulaklak. Yun yata yung magiging laman. Saka mataba po yung bunga sir, tignan nyo. Oo nga, yan. Saka dito po sa ilalim, bago lumabas yung mga ang tataba. Ilang apply po tayo dito? Ano lang po, basal. Yung basal lang. So madalit salita, yun sa dalawang abono na yun lang po ang ginamit pa ninyo. Nagkuha pa kayo, nag-apply pa na ibang abono? Opo, nagbasal po ako ng organic tapos in-applyin ko ng konting-konting abono. At least, meron na tayong pasalubong. Nakatipid po ako. Nakatipid, kumpara natin sa synthetic. Pagkatapos, ang isang kagandahan niya, nakamenos kayo sa insecticide. Tignan nyo nga po, berding-berde ka pa. May bunga na, may berding-berde pa po ano po ba dati yung gumagamit ng karamihan synthetic? Pag nagbubunga na po yung ganyan, kapag mahina yung palay, nagdidilaw na po ito. Parang nagkukulangan na sa sustansya. Pero ngayon, hanggang ngayon, may sustansya na. Natili pa siyang berde, may sustansya pa po yung dahon niya. Ayan Ayan, makita naman niyo po yung kaibahan talaga Kung minsan nga po, pag sapaw na ganyan, dahil nagkukulangan po ng sustansya, inaabonohan pa namin ng konti. Pero ngayon, hindi ko na po in-applyan ng abono. Dahil sa tingin ninyo, kaya na niyang tustusan yung kanyang sarili. Yung dahon niya, tingnan nyo. Laki ng namenos po ninyo. Yan nakagandahan yung katangian po ng ating abonong bago. Sa susunod po ba ng alagaan, gagamit po ba kayo ng organic? Maganda po yung organic. Kasi yun po sa ating po mga katribya, sa ating mga magsasaka, magkakalamansi, pati na rin po sa magbubukid. Di lang naman po natin ito binibuild up po si Mr. Marvin, kundi pagkos tayo po ay kung saan po yung kikita ang ating mga magsasaka at makikinabang tayo ng maganda. Dapat yun ang ating ibinabalita sa ating mga ka-farmers, ating pong mga katribya, para hindi lang si Sir ang makikinabang, di ba? Kundi bagkos para lahat tayo umangat po at dumami po ang ani natin ng palay, maging man po ng ating kalamansi. Kaya tayo, pati rin po yung bunga ng ating kalamansi, pati pag-aalaga natin, pinakikita po namin sa inyo yung resulta po ng organic. Dahil kung hindi po maganda yung organic po na ito na ating ginagamit, hindi ko po ito ibablog. Ako pa mismo po magsasabi na wag natin gagamitin yun dahil ako ay nabiktima. Pero isa rin po tayo sir na napaganda po yung ating kalamansian, kaya sinasabi po namin sa inyo po yung reality, yung totoo. Ngayon, nasa inyo naman po yung kung paniniwala nyo, hindi, di ba kuya? Ang importante doon, at least nakita namin at pinakita namin sa inyo yung resulta. Isipin ninyo, 2 bag lang po ginamit dito. Ilan po ba sukat niyan, sir? Ito po siguro, nagre-range po ng mga 3,000. Apo, 3,000. Plus ito pang kabila, nasa 3.2. Isipin ninyo, 2 bag, nakasupply rito sa kanyang palay. Ano po bang palay ito? Actually, ano po ito? Hybrid. Hybrid. Yan po yung pinamimigay po ng gobyerno. Galing po sa DA. Sa DA. Yeah, tinan ninyo. Ilang kilo po ba yan o ilang sako? Ano lang po ito tinanim ko, nasa 20 kilos lang po ito. 20 kilos. Tapos yun po yung pinunla ninyo, tsaka nyo po itinanim. Bago po natin ito itinanim, pinasalubong po muna ninyo. Ayun, yun din yung sabi po ni Mr. Marvin, ano? Ayun, kaya kagandahan niya, no? Kaya, mas nauna. Alam ko gaganda po ito kasi maliit pa lang, maganda na po yung buhay. Compare doon, magkasabay rin ba kayo nagtanim ng kapitbahay ninyo? Nagkasabay po kami, kaya lang medyo maliit po yung palay niya. Kasi kita naman, ayun, no? Masyadong tumangkad. Naiwan po yung palay niya. Di katulad nito, halos nangalahati, ano? Yun, no? Pagbaba mo dito, hanggang dito na nga po yan. Kaya nga, yung sabi nga po ni Mr. Marvin, pati rin niya doon sa party po ng kuya po. Hanggang dibdib nga ro yung ganitong palay. Di pa nga po tayo nakakapasyal po doon sa farm po nung ate pong kaibigan doon. Nagtanim din ng ganito. Organic din yung ginamit. Ay nagtataka nga sila, pati yung kapitbahay, nagtaka dahil naiwan po yung kanila.
Kaya nga sabi nga nila, ano daw ba yung kanilang ginagamit? Hindi mo na masabi kasi wala naman kasi tatak. 0018 yun. Yun ang ating panggamit po ng Mr. Marvin. Kasi para po alam po ng ating mga viewers, ang ginawa po ni Sir Marvin sa 20 years po niyang pag-uusisa, pag-research, pinag-aralan po niya lahat ng abono, pati yung mga sangkap, pati yung mga bilang-bilang na yon. Talagang i-deno mo niya sa atin, isineminar para ating po malaman. Actually, alam kung alam po sa pag-aalaga ng palay kasi kalamansi lang tayo sir Talagang totoosin Nalaman lang po natin yung paraan po ng pagtitimpla po nila dahil sa mga magpapalay na rin kung paano nilang ginagamit. Kaya nagkaroon din po tayo ng dagdag kaalaman sa pamamagitan din po ni Mr. Marvin tsaka po noong kanyang abono. Kaya nakakapanghinayang nga sir kung halimbawa na ito pong abono nating ito hindi makagamit yung iba nating kababayan, magtiti sila doon sa ating mga synthetic na dating kinaugalian. Ang mahal pa po ng synthetic. O yun po, nagtataas pa ang mga abono ngayon. Ito po mga katribya, yung sabi nga po ni Sir Marvin, kasi pagka ito po yung nakarating sa mga commercial, yung mga establishmento, hindi na po ganun yung mabibili sa ganung presyo. Kundi bagkus, mapapamahal na, di ba? Kaya gusto po niya talagang yung mga magsasaka kanya pong sineseminar, mini-meeting, binibigyan ng sample ng abono para yung ibang mga nagdudud at hindi pa rin nagtitiwala doon sa kanya, meron silang pasample na ibinibigay. Kagaya po ni Sir, ito hindi kayo nabigyan ng sample, kundi bagkos kumuha na kayo, ano? Oo, yun. Nakita naman ninyo yung resulta. Ang kagandahan ng palay ni Sir, matigas. Yun yung sinasabi niya na wala pong sakit. Walang sakit, saka bumabalik. Di kagaya noong palay ng gamitan ng synthetic. Laki po ng bunga. Yun nga, pagka nabuwal, di na bumabalik. Ayan, bata pa lang po yan. Ang ganda na po ng mga uhay niya. Sabi nga, pagka kahit na humangin na malakas, nakakapit yung kuwan na yan. Tsaka ang dami pong suhi. Yung bulaklak. O pati suwi niya, no? Sobra po. Yan. Tingnan ninyo. Paano kakapitan ng mga insekto ikatigas? Kung may uod siya, pero gagamba meron. Hindi naman sumisira yung gagamba. Hindi po sumisira yan. Kaibigan yung gagamba. Kaibigan po natin yan kaya hindi ko po ini-spray. Ayos nga. Bago ako mag-spray, tinitingnan ko po muna yung mga Ang kalaban talaga nito, yung mga titap na kulay dilaw. Tsaka yung mga black bag. Yun yung mga kumakain, ang mga black bag. Pero magtataka ka, kaganda. Aani kayo dito. Sa ganito po, sa synthetic, mga ilang kaban po inaano nyo dyan? Dito po, sir. Pati dyan sa kabila ito. Kasi synthetic kasi umaani ka nga ng marami, lumalaki naman ang gastos. Ang gastos yan. Ganun po yung ano niya Kumukuha po siya ng mga ilang bag, sako. Dito po sa synthetic, kumukuha ko ng mga 50. Buka naman. Hindi po. Itong portion lang po nito, portion sir. na yan. Itong portion lang po na ginamitan ko ng synthetic. Synthetic dito. Dati nakakakuha ng konti lang po ito Hindi katulad ng pag sa may kabila. Linalagyan ko yan. Tinry ko nga lang po ito. Dati nakakakuha ko ng mga 10 sako. Sako. Tapos dito Isang dalawa. Mga 2, 3. Pero ngayon siguro aabot ng mga mahigit na bet yan. Kasi nakita ninyo yung ganda ng forma no? Tsaka hindi, yung taas. Kahit mga 30 siguro kaya pa yan. Tinan nyo. Kaya po mga katribya, yung pong dati mong inaani sa synthetic na mababa, napapataas niya. Dahil yung ganyang itsura ng palay, may laman. Kumbaga sa kawan na hindi po ipa. Hindi siya kapitin ng mga hanip, ano? Tsaka di po siya kinapitan ng sakit. Yan, ang sakit. Ayan, kaganda na pagka-berde. Ayan, sa palay lang yan, pero meron po tayo sa sibuyas. Meron tayo mga nagpasample po dyan, di pa lang natin napapasyalan. Kaya si Kuya po mismo ang nagsasabi, hindi po tayo sa ating pong bibig, na maganda ang abono, kundi siya na po mismo nakagamit. Ganun naman po yan. Basta ang importante, Kuya, pamahagi mo. Share mo yung nalalaman sa iyo kapitbahay. Kung magtanong man, sabihin natin para naman sila po ay umani din naman. Kagaya rin naman natin. Kasi magiging masama ugali natin pagka sasarili natin po yung blessing. Kaya ganun din naman po yung sa amin. Ayan kitang-kita naman ito ating mga kababayan Hanggang dibdib po yan. Pero sa ganda po ng puno niya,
hindi siya gumagamit mga katribya po ng maraming pang insecticide. Hindi ako ginawa. Pagka po yung ng insecticide Oh, yan kahit insecticide. isang beses lang. tinan mo nga, dahil paamoy lang, kumbaga sa kawan ninyo binulabog lang po natin yung insekto. Yan, nakagandahan po ng pataba. Kaya nga kung sa kalamansi approve, ay approve din po sa palay. Nakagandahan po kasi Sir Marvin, kung halimbawa kung ano tanim mo, tatapatan na niya ng abono. At kung halimbawa sitaw, bibigyan ka ng para sa sitaw. Kung ang tanim mo ay patola, bibigyan ka ng para sa patola. Lahat ng mga gulay na tanim mo, meron siyang katapat. Kaya ka nakakita pong ganong inventor ng patabayan, no? Lahat ay tatapatan. Ganun pala. Tsaka kagandahan, no, bago po niya ibigay, ituturo muna sa'yo para po ng paggamit, tsaka anong nutrition na makukuha. Hindi yung pagkabigay, bahala ka na sa buhay mo, isabog mo, hindi mo isabog, basta't siya naibenta yung abono niya, bahala na siya sa buhay niya. Ganun yun. Pero ito, talagang ituturo sa iyo. At nasulit naman po ba, kuya? Opo. Sulit, ano. Yan, naabangan na lang din po natin kung makakailang kabang po itong palay po ni kuya na dati pinakamarami na 10 kaban ang nakukuha niya rito, mahigit, pati sa kabila ay 2. Abangan po natin kuya pag-harvest ninyo, ha? Opo. Sige. Okay. Sige mga katribya, yan lang po, isa pong bagay po na ating pong binablog, binabalita sa inyo. Good news, yan po yung mga good news na dapat natin na malaman po ninyo sa pag-aalaga po ng palay, pati na rin po ng gulay, na meron palang mahusay na pataba na dapat makita rin po ng ating mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Dito po tayo sa Guagua, Pampanga. Tayo po ay na-invite para po makita po natin po yung palay po ni kuya para at least makita natin yung resulta nung ginamitan po ng organic fertilizer. Ito na po siya. Yung pong kapitbahay, marami pong damo, pero yung sa kanya bubukod tanging walang damo. Lalo na yung kabila na yon, naiwan na po doon sa kanyang palay halos kalahati. Ayan, kitang-kita nyo po yung pagkaparehas nung kanyang palay. Yan ang naging resulta ng abono. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ito mga katribya po yung kalamansi po ng ating subscriber na pinupuntahan, yung kanyang matandang puno. Ayan, bumata po yung itsura dahil doon sa organic po nating inilagay. Ayan. Ngayon pa lang po nagbunga po ng marami. Ngayon mga katribya, tayo po ay uwi na at kasama po natin ang aking 2 kids. Tayo po ay sinerve ko lang po natin yung ating yung kalamansi ng ating katribya. Dati po pangit po yung itsura niya dito sa Guagua. Pero ngayon ang ganda na po ng pagka-berde niya. Pinaayos po natin, nalagyan po natin abono. Ito na po yung resulta. Ito naman po sir yung yung mga hinabol ko sa gawi po dito. Ito po yung mga inihabol ko. Ito po. Hanggang dito po sir. Yan po yung mga inihabol ko. Siguro sir, ito po, yung nasa tapat po na yan, mga 1 taon po ang edad niyan. Ito sir, maganda naging tubo dito eh. Ito po sir, mga siguro sa 7 months to 8 months po to. Mga Edwin, mga 7 buwan hanggang 8 buwan to, ano? Ayun, dito. Dito po. Tapos yung mga nandun po, halos 1 year na yon yung nandun po. Hindi ko rin po kasi ganong natutukan nun. At naku po yung naging busy sa aming tindahan. Ito naman po yung mga nauna kong tinanim. Dito naman po sa kabila yung mga una kong tinanim. Ito po. Ito po yung mag 2 years.
Ito po. Yan po. Ito po, yung mga nandito, lumaki po ito ng maganda. Yung mga nandini po sa bungad. Ito po. Yan. Yan, sir. Yan. Lumaki ito po itong nasa bungad. Yan. Yan po. Ito po. Yan. Mag 2 years po ang edad niyan. Tapos, yung mga nandito po na tinubig. Ito po, yung makakita po kayo maliit na ganyan, hulip na lang po namin yan. Nandito po yung mga tinubig nun eh. Mga idol, patubig ka na bukas? Okay, sige. Baka hindi ako makapunta, no? Maraming trabaho sa tindahan eh. Singit-singit lang tayo. Ito po sir, ito. Karamihan po dito sir, hulip. Hinulip na lang po namin. Ito po sir, yung mga hindi ganun lumaki. Ito po. Yan. Yung part po na yan. Yan, makita nyo sir, kinalanan namin siya. Oh. Yan. Karoon po siya ng kanal. Yan po. Ito po sir, yung mga gusto kong humabol sana. Yung part po na to. Tapos sa gawi po doon, ayun, bago lang po yun, yung nandun. Yan po. Gusto ko sir, pangarap ko mapaganda ko po itong kalamansian namin. Actually, kasi hilig ko rin po ang pagtatanim. Pero, kumbaga sa ano po, kulang pa sa kaalaman. Kaya nais ko pong magsaliksik. At ito pong aming lupa dito, wala na akong nag-asikaso nung namatay ho ang lolo ko. Kaya ako po, taglay ko ho ang dugo ng magsasaka. At gusto ko po itong gawing hanap buhay din. Maraming salamat po sir. Magkita na lang po tayo dyan sa next week. Pagka po may free time na po kayo. Maraming salamat po.